So magandang umaga sa ating lahat. So this is the part 2 ng discussion natin tungkol sa Code of Ethics for Professional Teachers in the Philippines. So sa last video, we already discussed the particular articles like articles 1, 2, 3, and 4. Yan. So today we're going to start with article number 5. Yan. So, ang ano natin dito ay mga teachers and the profession. So, balikan natin yung unang article muna, no? So, yung scope and limitations, article 1. Article 2, the teachers and the state. Article 3, the teachers and the community. And article 4, a teacher and the profession. So, disclaimer ulit, may part dito na kinopya ko as verbatim, no? Word per word. Pero may mga iba dito, inilagay ko na lang explanation. So, let's start with Article 5 again. Yeah, the teachers and the profession. So, Section 1, teachers must show loyalty, cooperation, and unity with colleagues, especially when the learners or profession's welfare is at stake. Yan. So dito papasok yung ethics talaga, no? Na in unity with colleagues especially, no? Yan. Yan. Loyalty, cooperation, and unity. Kahit hindi nyo sila gusto, parang gano'n, ha? Kahit hindi nyo sila gusto, o kahit hindi kayo nagkakasundo sa maraming bagay, pero dapat pagdating sa kapakanan ng mga bata, saka yung sa mismong profession, no? Ang nakasalalay na, dapat magkaroon kayo ng mga sinabi ko. Show loyalty, cooperation. Loyalty, cooperation, and unity. So, Section 2, teachers must not claim credit for work they did not do and should acknowledge the contributions of others. So, tatandaan nyo to, no? Especially sa mga, siguro, mga middle managers, no? O kaya nasa mga higher level of management na ng mga teachers, no? Siyempre, kasama dyan yung mga principal, no? You should acknowledge the contributions. Ako talaga, no? Kapag ako may ginawa yung, kunyari yung subordinate ko, no? Kinukol ko yung pangalan niya, na ito ay ginawa ni ganito. Ito ay mula sa tawag dito, sa initiative ng ganitong teacher. So you should credit them. Huwag mo kukunin yung sa'yo. Yan. So may naalala nga ako dati. Matagal na yun. Sobrang tagal na ng panahon na yun. Merong isang teacher na na nagpagawa siya ng transmutation table sa isang teacher. Ngayon, bandang huli, nung ipinasa niya yung transmutation table, nakalagay yung initials niya. Hindi yung initial nung teacher na gumawa. So, ang tawag doon ay, siyempre, anong tawag doon? Nag-grab siya, no? Credit grabbing yun. So, nagpakahirap yung yung teacher na gawin yun. Tapos, ilalagay niya lang yung initials. Mukha niyo? So, ganun nga yung nangyari. Sana hindi nyo gawin yun. Pag naging you as pre-service teachers, kailangan wag niyong gagawin yun, ha? Pag naging teachers na kayo, no? Kailangan talaga. So, Section 3, a teacher shall not ignore the fault or misconduct of a colleague and shall report any instance of professional misconduct to proper authorities. Yan. So, kunyari, may teacher ka, no? Nakita mo, talagang talaga gross misconduct yung ginawa, no?
Halimbawa, sexual harassment, number one yan, no? Tapos yung graph o yung pang-aabuso sa kapangyarihan niya, sa authority niya bilang teacher, dapat ma-call out yan. May mga ganyang instances kasi hindi naman lagi nagkakasundo ang mga teachers pagdating sa ganyan. Ano? Kahit hindi kayo magkasundo, basta tama yung ginagawa niyo, class. Okay lang. Pero kahit magkasundo kayo, kaibigan kayo, pero kapag may ginawa siyang gross misconduct, kailangan malaman niya ng proper authorities. Kasi bandang huli, kakainin ka ng konsensya mo, bakit hindi mo sinabi yun? So, number 4, a teacher may submit grievances to the proper authorities and seek redress for any injustice committed against him or her. May mga instances talaga na may mga kahit sa ano yan, no? Kahit sa elementary school, no? Sa high school or sa college, there are instances na may injustice na nagawa sa kanya. Halimbawa, nag-power trip yung head niya, di ba? Kumbaga, binigyan siya ng mga gawain na hindi na para sa kanya, o kaya lagi siyang pinapansin, ganyan. Yung parang feeling niya, pinipersonal na siya. So, kailangan, mag-submit siya ng grievance. O kaya talagang, halimbawa, may nang-aaway sa kanya na co-teacher, ganun. Yun, pasa. Hindi ko alam sa public, no? Sa public schools, no? Kung meron silang grievance committee. Pero sa mga private school, katulad namin, meron kaming HR department, no? Human resource. So, doon i-address ang concern, tapos ang gagawin, usually gagawa ng letter yan no? Yung incident report. Tapos, ipapatawag si concerned teacher, tapos si concerned teacher, kailangan sumulat ng yung parang letter of explanation yan kung ano naman yung side niya. So, tapos magkakaroon ng agreement kung ano yung dapat na gawin para hindi na maulit yung ganong klase ng incident. So, section number 5, every teacher shall use only honest and dignified means to attain a position or promotion. Sa Facebook may nakakatawa, no? Gawin mo raw stepping stone yung mga tao, no? Pero in reality, do not step on people just to be promoted, no? Get promoted because you are capable, no? Not because you step on someone, no? Para halimbawa sisiraan mo itong halimbawa parehas kayo ng ina-apply na position tapos sisiraan mo yung isang teacher para lang ikaw ang paboran. Hindi dapat ganon. Dapat makita na you are capable. Kung gusto mo talaga yung position na yon. Nagkakaintindihan ba tayo, class? So, section 6, every teacher is entitled to due respect and courtesy from the school officials, colleagues, students, and others. So, kailangan talaga mutual respect yan. Ayan. So, yung mutual respect ang kailangan ng teacher, di ba? May mga instances na halimbawa may teachers na hindi tayo gusto, no? Pero kahit sabihin natin na may kasabihan na respect is earned, kailangan pa rin natin na sa isang academe magkaroon tayo ng kumbaga harmonious relationship with the teachers kasi and other employees, pati sa estudyante at saka sa stakeholders. Kasi kapag walang harmonious relationship, medyo mahirap din kumilos. Medyo mahirap gumawa ng mga bagay-bagay para maging successful kung anumang activities ang gusto nyong gawin sa school. So, ayun, kailangan natin na igalang ang
bawat isa. So, Section 7, a teacher shall possess and exhibit good manners, sound moral principles, and proper decorum and appearance to uphold the dignity of the profession. Yon. So, kaya nga, sandali lang po. Ayun, let's continue. Article 5, the teachers and the profession. Section 7, a teacher shall possess and exhibit good manners. No? Sabi ko nga kanina sa inyo, no, na siyempre, lagi ko sinasabi sa inyo na ang teaching profession, kumbaga mataas ang moral standards ng mga teachers. Kasi siyempre, tayo yung parang tayo yung ginagaya ng mga estudyante. So kung ano yung behavior natin sa loob ng classroom, usually ginagaya rin ng mga estudyante yun. So, kailangan may proper decorum, appearance. Yan. Magsuklay, magsuot ng siyempre uniform. Kapag wash day naman, kailangan dignified pa rin. Yun ang kailangan talaga. No? Huwag magpapakita na kung may bisyo man kayo, huwag niyo ipapakita sa mga estudyante, parang ganon. Kasi hindi magandang tignan para sa mga estudyante yung makikita nila sa mga teachers. So, Article 6, the teacher and higher authorities in the professions. So, Section 1, every teacher shall make an honest effort to understand and support the legitimate policies of the school and administrations regardless of personal feelings or private opinions. Kaya nga tinawag na Code of Ethics to, no? We should follow, no? Kahit na kung ano man sa mga policy na yon ay labag sa kalooban natin. No? Kailangan nating suportahan yung mga policies ng school. Kasi, may mga policies ang school na maaaring hindi natin magustuhan. Pero sometimes kasi, sa point of view natin, lalo na kapag regular teacher ka, hindi mo maiintindihan yun kung bakit yun ginagawa. I've experienced that, no? Pero, when you become middle manager, kaya kapag nasa higher position ka na, mas maiintindihan mo na kung bakit ganun yung ginagawa. Nakuha nyo? For example, dati, ito may mga policies na kami tungkol sa sa pagre-rate ng mga teachers. Before, umaangal ako kasi parang, bakit ganun? Ba't ang baba ng rating ko? Ganyan. Nagtuturo naman ako ng maayos. Di ba? Ngayon, nung naging subject area coordinator na ako, nung ko na-realize na, kaya pala. So may mga iba't ibang aspeto ka na ginigradean. Oo, pwedeng magaling ka magturo, pero maaga ka ba nagpapasa ng lesson plan? Maaga ka ba nagpapasa ng exam? Maaga ka bang nagpapasa ng grades? Yung pa lang So, teaching profession is skills and paperworks. Yan. Kaya medyo mahirap talaga. Kaya nga kailangan talaga. Kaya nga konti lang ang mga lalaking teacher kasi talagang medyo mahirap kasi. Mahirap kasi yung mga paperworks. Ako, aminado ako, paperworks, hirap na hirap din ako. Pero kung kayo mga pre-service teachers, you are willing to take the risk, no, of having too many paperworks. Yan. Kung gusto niyo pa ituloy yung pagtuturo na to, walang problema. Kailangan niyo itong malaman. So, sa section 2 naman, every teacher shall not make any false charge or malicious statement against any core worker or against any administrator. Yan. Siyempre, mahirap yan. No? Yung mga papakalat ka ng fake news, no? Basta malicious statement. No? Regardless kung totoo yun. Regardless kung totoo yun. Yan. So,
Kung gusto mong ano, kung talagang wag mong i-chismis, no? Idaan mo sa legal na paraan. Yan. Halimbawa, may kabit si co-teacher, o alam mong mali yun, no? Wag mong i-chismis sa iba't ibang tao. Dumiretso ka sa HR o sa kung anumang committee ang meron sa public school. Yan. Pero aminin naman natin, no? Kasi siyempre, masarap din minsan makinig ng chismis. Yan. So, yun naman talaga. Hindi naman mawawala sa atin yan eh. Di ba? Parang ano lang yan eh. Bawal ang sugal, no? Pero marami nagsusugal pa rin. Nakuha nyo? Yan. Pero yun nga, as much as possible, iwasan natin yung ganito as a teacher. Section 3, so section 3 naman, teachers must follow proper channels in official matters, yon, unless justified to appeal to higher authorities, yon. So, may mga proseso, may tamang pinagdadaanan ng tao. For example, dito sa aming school, pag magpapasa ka ng exam, hindi mo pwedeng idiretso yan sa principal agad. Yan. Ang gagawin namin, ipapasa yan sa subject area coordinator. Si subject area coordinator, ipapasa yan sa aming assistant principal. Si assistant principal, ipapasa yan sa principal's office. Tapos si principal's office ang titingin kung approved na ba or hindi yung exam niya. Kapag if there are changes, no, if there are changes, ay pwedeng ipabago ng principal yon. Tapos, saka na itatama ni teacher. Tapos pwede niya nang idiretso sa principal's office yun. Pero dapat dumaan muna sa proper channeling. Dumaan kay subject area coordinator, kay assistant principal, saka kay principal. Sa public school, may mga grade level chairman sila dyan. Ganun ang ano. Basta kung saan man kayo makakapasok in the near future, no, sundin yung proper channeling. Pati yung mga concerns din, siyempre. For example, nagkaroon ng problema sa classroom. No? Ikaw sa subject mo, nagkaroon ka ng problema sa classroom. Huwag mo idiretso sa principal yon. Kaya subject teacher muna. Kung hindi maaayos sa matinong usapan, pwedeng dalhin sa Office of Student Affairs o sa guidance office sa ibang school. Pag hindi pa rin, tsaka pupunta sa principal's office yan. This is to avoid na rin the micromanaging of the higher ups, no? Mahirap din kasi na kailangan nila mag-micromanage. Mahihirapan sila doon. Okay, tapos section number 4, teachers may seek redress for injustice through proper democratic means without harming students' welfare. Yan. So, ganito yan, no? Lalo na sa mga public school, no? Kunyari, kailangan nilang mag-rally, no? Mag-rally sila, pinapayagan sila ng pamahalaan na mag-rally. Basta, pagkatapos ng klase nila. Nakuha nyo? Pagkatapos ng klase nila, tsaka sila, kung gusto nilang pumunta sa kalsada para ibigay ang kanilang hinaing, ganun ang gagawin. No? Basta without harming students' welfare. Hindi pwede ka mag-boycott ng klase. Hindi pwede. Yan. Kailangan gawin mo pa rin yung trabaho mo habang ipinaglalaban mo yung iyong karapatan. Hindi dapat madamay ang mga bata. So, Section 5, teachers have the right to fair appointments and promotions based on merit and service needs. Yan. Importante ito. Hindi pwedeng palakasan, no? Na dahil mas malapit ka rito, itong ipopromote mo. No, dahil ayaw mo rito sa teacher na to, hindi mo siya ipopromote. No? Kailangan, halimbawa, ito sa mga ano na to, mga higher ups na to, no? Kailangan may nakabase talaga, no?
nakabase sa merit. Yan. Mahalaga rin ito, lalo na sa mga public school teachers, no? Yung promotion nila kasi nakabase yan sa, kumbaga, sahod yan pera ang usapan dyan Malaking factor na kapag na-promote siya, lumalaki din yung kanyang magiging salary. Yan. Number 6, accepting a position means fully committing to the job under agreed terms. Yan. So, maigi na pag binigyan ka ng job description, gagawin mo yung nasa job description. Yan. Kasi you accept the job You accept the position. Wholeheartedly. You must accept the position wholeheartedly or do not accept the position at all. Kasi you will make it half-baked, no? Kaya kapag may tumangging teacher, usually dito sa school namin, kapag tumanggi yung teacher sa position, hindi na siya ipinipili, hindi na ipinipilit sa kanya yan. Kasi magiging half-baked yung kalalabasan ng kanyang performance. Ayan. Bye-bye, ma'am. So, punta na po tayo sa Article 7, School Officials, Teachers, and Other Personnel. So, all school officials shall at all times show professional courtesy, helpfulness, and sympathy towards teachers and other personnel. Such practices being standards of effective school supervision, dignified administration, responsible leadership, and enlightened direction. So, ito sa mga higher ups na to, no? Mga school officials. Yan. Igalang nyo pa rin yung inyong mga subordinates nyo, yung mga teachers nyo. No? Kasi, simple lang naman yun, Kasi siyempre, respect begets respect, no? If you respect your subordinates will respect you wholeheartedly. They will not talk behind your back. No? Yung ingingitian ka sa harap, tapos yung pala ang dami na sinasabi sa iyo because you are not a good leader. Kailangan maging responsible leaders tayo at mayroon tayong yung tinatawag na instructional leadership. Yan. Instructional leadership ang tawag doon. Section 2, school officials, teachers, and other school personnel shall consider it their cooperative responsibility to formulate policies or introduce important changes in the systems at all levels. Yan. Yan. Cooperative responsibility. Yan. So, ibig sabihin, kung may mga polisiya, dapat na pag-uusapan yan. No? From top to the bottom. Yan. Para alam nila, alam nila yung polisiya pala na ginagawa. Pangalawa, may polisiya palang ipapatupad. May polisiyang ipapatupad. At pangatlo, may polisiyang ipinatupad. Dapat alam nila yon. At may cooperative yon. Cooperative responsibility. School officials shall encourage and attend the professional growth of all teachers under them, such as recommending them for promotion, giving them due recognition for meritorious performance, and allowing them to participate in conferences in training programs. So, yun lang. Ganun lang kasimple, no? So, kunyari, ikaw ay nasa higher ups na, principal ka na, or grade level chairman sa public, no? O kaya coordinator, something like that. So, pwede mong huwag kang madamot na ikaw lang ang aatin ng seminar, ha? Pwede mong i-distribute yan sa mga teachers nyo, bandang huli. Buti na lang sa eskwelahan namin, we are fortunate, no, to have those good higher ups, no, or good leaders kasi we were given seminars, madami, no? The promotion is, tawag dito, is fair, no? And the teachers are recognized, no? Nakakalungkot, kaya nga yung mga ibang teacher na umaalis dito because of salary, kasi mababa talaga ang salary. Yun nga, yung ibang mga mga teachers na umaalis dito because of salary,
Talagang umiiyak sila, no? Yung iba, nalulungkot talaga. Yung iba nga, sabi nila, kung malaki nga lang ang sweldo sa school, sa private school, they will stay. Pero syempre, they have mouths to feed pa rin. Importante pa rin yun. So, Section 4, no school official shall dismiss or recommend for dismissal a teacher or other subordinates except for cause. So, hindi ka pwede magpatanggal ng teacher dahil hindi mo siya gusto. O kaya, meron kayong magkaibang opinion. Di ba? Hindi naman mawawala yun na hindi mo gusto yung teacher o magkaroon kayo ng ibang opinion. Pero hindi mo siya pwedeng ipatanggal dahil lang sa ganong grounds. So, dapat meron talagang cause, talagang gross misconduct, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ganun ang dapat na maging grounds. Number 5, school authorities concerned shall ensure that public school teachers, sa public school naman to, are employed in accordance with pertinent civil service rules. And private school teachers are issued contracts specifying the terms and conditions of their work, provided that they are given, if qualified, subsequent permanent tenure in accordance with existing laws. Yun. So, dapat meron silang, ang may kinalaman ito sa, siguro, lalo na sa, in accordance with pertinent civil service rules. So, kailangan, kasi siyempre sa public, dapat pasado ka talaga ng licensure examination for teachers. So, kailangan isubmit talaga yung dapat sumusunod talaga sila. Hindi sila pwedeng magtumanggap ng teacher na, ng walang licensure examination for teachers. Sa mga private school, we accept teachers without let. No? Pero, meron niyang kasunduan, may condition yan. Usually, 3 taon. Kailangan, for 3 years, maipasa mo yung licensure examination for teachers. Pag hindi, you have to resign, di ba? Kasi hindi mo pa naipapasa yung licensure examination for teachers. Minsan nga, under special conditions, na-extend pa nga out of compassion Yun. Basta, ang importante, we should follow the law. Diba? According to civil service rules. So, sumunod naman is the teachers and learners. So, a teacher has a right, teachers and learners a teacher has a right and duty to determine the academic marks and the promotions of learners in the subject or grades he handles. Such determination shall be in accordance with generally accepted procedures of evaluation and measurement. Yan. So, yun Teacher talaga. Tayo naman talaga ang mag-check nun. Yung academic marks and promotions of learners. Ideally, dapat, halimbawa, kung ang estudyante, hindi pa siya karapat-dapat na ma-promote para sa susunod na level, it is our duty, our responsibility to do that. Pero bago yon, siyempre kailangan dumaan yan sa malupit na intervention. Lalo na sa public, lahat naman ng school, na kailangan may intervention talaga. Academic marks. So, halimbawa, kung pagkulang siya, kailangan i-follow up, talaga ng i-follow up. Yan ang nakakapagod sa pagtuturo Yung pa-follow up ng mga activities na hindi ipinasa ng mga estudyante, ng mga pupils sa pagkakataong ito. So, in case of any complaint, teachers concerned shall immediately take appropriate actions observing due process. Yun. So, kaya nga, kailangan talaga si teachers well-documented. Para kapag merong na-raise na concern, kung merong na-raise na concern, kailangan niyang maipakita yon. Hindi kasi pwede na tayo ay, kunyari, mambabagsak lang without any reason. Dahil hindi mo lang gusto yung estudyante, something like that.
Kailangan talagang recorded, no? Well documented ang mga academic marks ng mga mag-aaral. Kasi karapatan nila yon bilang mga pupils. Di ba? Section 2, a teacher shall recognize that the interest and welfare of learners are of first and foremost concerns and shall deal justifiably and impartially with each of them. So, yun, ano? Ano lang to, actually, self-explanation lang to eh. Anong iisipin dito? Yung interest lang and welfare of learners. No? Yun yung pinaka-concern. No? Pagdating sa relasyon ng teacher sa ng estudyante. Yan. Tignan mo ba? Yan. Kaya nga dapat talaga tutulungan natin ang mga estudyante. At wala tayong kinikilingan, wala tayong paborito. Ayan. Well, in reality, nagkakaroon ka ng mga favorite students kasi ito yung mga nakakatulong sa iyo. Diba? Pero, pagdating sa pag-grade ng mga bata, kailangan kung ano yung performance niya, no, kahit malapit siya sa iyo, kung ano yung kinalabasan ng performance niya, dapat ganoon. Hindi pwedeng porket malapit sa iyo yung estudyante, gigradean mo na siya ng mas mataas. Diba? Kesa doon sa mga estudyanteng hindi malapit sa iyo. Section 3, under no circumstance shall a teacher be prejudiced nor discriminated against by the learner. So, dapat hindi daw dapat nahuhusgahan, no, o nadidiscriminate, no, by the learner. So, para mangyari 'yon, para hindi mangyari 'yon, kailangan syempre ipakita mo kung anong pagiging isang guro talaga, no, sa harap ng mga estudyante. Huwag kang humarap sa kanila bilang isang ibang tao, no, na parang barkada. Kasi usually, lalo na kapag bago ang mga teacher, ano yan merong tinatawag na 4 na stages ng teacher. Yung halimbawa, fantasy, number 1. Fantasy, tapos survival, tapos yung pangatlong stage ng teacher ay mastery, tapos number 4, impact. So usually kapag bagong teacher talaga, no, may chances. There are chances na maging sobrang malapit siya sa estudyante, to the point yung ibang estudyante naiinggit kasi hindi fair yung pinapakita niyang treatment sa mga estudyante. Dahil doon, no, nabibigyan siya ng prejudice na may favoritism siya. Ayan. So, pasensya na nag-post ako ulit. So, sa section number 4, a teacher shall not accept favors or gifts from learners. So, their parents or others in their behalf in exchange for requested concessions. Especially if undeserved. So, simple lang to, no? Bawa magbibigay yung parent, no? O kaya estudyante, ng regalo, cake, o ganyan. O kaya, baka magbigay pa ng magandang gamit, o magbigay ng cellphone. Pero ang kapalit nun, dapat pumasa siya, o pumasa yung anak niya. Kahit yung bata, hindi naman deserving pumasa, kasi laging absent, hindi nagpapasa ng written works, ng PETA, tapos bagsak sa mga assessments, no? So, tapos bibigyan ka ng cellphone, no? Na maayos. Para lang para lang pumasa yung bata. So, hindi pwede yun, no? Shall not accept favors or gifts. Totoo na ang mga teachers, nakakatanggap sila ng gifts. Pero kung gifts yon na tao sa puso ng estudyante o magulang, para sa akin, I gladly accept it, no? As their way of, parang goodwill yun no, para sa akin. Pero, kung tatanggap ng regalo para lang may kapalit, hindi pwede yun. Hindi talaga pwede yun. Inuulit ko, no, kung halimbawa, makakatanggap ka ng regalo sa teacher because they like you, no, usually ganyan lalo na pag Teachers Day, daming regalo ng mga teachers That's, para sa akin, okay lang yun. Kasi,
it was gifted to you out of goodwill, no? With no malice intention. Section 5, a teacher shall not accept directly or indirectly any remuneration from tutorials other what is authorized for such service. Yan. So siguro lalo na sa loob ng school, no? Hindi ka pwedeng tumanggap ng allowance, no? Other what is authorized, no, for such service. So kung hanggang kung ano ba yung policy ng bawat school nyo, lalo na when it comes to tutorial services, no, yan ang dapat nyo na ipapakita yan ng school, no, para ang teacher hindi siya misguided pagdating sa tutorials. Kasi baka mamaya, ang napapractice niya, mali na pala. So, kailangan masabihan si teacher. So, a teacher shall base the evaluation of the learner's work only in merit and quality of academic performance. No emotion. Be objective. Yun lang yun. Merit and quality. No? Nakuha nyo? Merit and quality only. Hindi yung dahil, favorite ko tong estudyante na to, ha. Ay, sige, taasan ko to. Yan. Nakuha nyo? Ganun na kasimple yun. Next, section 7. In a situation where mutual attraction and subsequent love develop between teacher and learner, the teacher shall exercise utmost professional discretion, no, to avoid scandal, gossip, and preferential treatment of the learner. So, professional discretion muna yan, di ba? Hanggat maaari, kapag estudyante, na-inlove ka sa estudyante, no? Hindi mo naman mapipigilan yan dahil pagmamahal yan. So, magkaroon ka ng discretion. Ibig sabihin, yung desisyon, no? Utmost professional decision, no, to avoid scandal. Maaaring hindi ka makulong, lalo na kung, halimbawa sa senior high school ng mga estudyante mo na, mga 18 years old na yan, no? Parang ano na yan, kumbaga, parang legal na yung ganun, yung edad na yun, kasi nasa tamang edad na yung estudyante, Pero that's morally questionable as a teacher. Yun. Kaya ikaw, kung na-inlove ko sa estudyante, at yun nga, mag-desisyon ka. No? Avoid scandal para maiwasan yung skandalo. No? Kasi kahit sabihin mo na gustong-gusto ka rin ng estudyante, kahit 18 years old yan, siyempre, yun nga, magkakaroon ka pa rin ng special treatment doon sa bata na yun. At yung bata, magkakaroon ng special din na treatment sa iyo bilang teacher. Yan. Pero sa mga elementary school teachers, no, ano yan, hindi pwede talaga. Hindi pwede. As in, hindi. Dahil unang-una, bata pa yung mga estudyante na yan. Pwede kayong kasuhan ng Republic Act 7610, anti-child abuse law yan. Nakuha nyo? Kaya huwag kayong hahawak-hawak sa mga estudyante nyo, ha? Nakuha nyo? Kasi napakabata pa ng mga yan. Diyos ko. Section 8, a teacher shall not inflict corporal punishment on offending learners, nor make deductions from their scholastic ratings as punishment for acts which are clearly not manifestation of poor scholarship. So, kapag ang bata, di ba, nanggulo sa klase, huwag mo siyang minusan, no? Sa card, pabawasan ko card mo, hindi pwede yon. Kasi hindi na, pwede mo siyang dalhin sa, kung may prefect of discipline, ang school nyo, doon nyo siya dalhin. O kaya kung wala naman sa guidance office. Pero hindi nyo pwedeng bawasan ang kanyang grade dahil nanggulo siya. Kasi iba yung grades niya sa scholastic, iba rin yung grades niya sa behavior. Yon.
So, kaya nga may conduct, ano tayo, di ba? Meron tayong conduct sheet. Bawal na rin tayo magbigay ng corporal punishment. Ibig sabihin, corporal, corpus, no? Body. No? Yung bagay, mga parusa na maaari silang masaktan. Yun, napakahigpit na nun. Kahit nga mahampas mo lang ng konti ang bata, tapos pwede niya sabihin na sinaktan ka ng gusto eh. Better yet, wag mong hawakan ng estudyante. No? Pwede mo siyang, siguro pwede mo siyang sabihan, no? Pero wag mo siyang sasaktan talaga. Bawal na nga rin magpa-squat sa estudyante ngayon. Bawal na magpaluhod. Bawal na yan. Matagal nang bawal yan. Section 9, ito na ata yung huli, no? A teacher shall ensure that conditions contribute to the maximum development of learners are adequate and shall extend needed assistance in preventing or solving learners' problems and difficulties. Ano? So, ayan, ensure the conditions contribute to the maximum development. Ayan. So, siyempre may kinalaman dito yung classroom, kailangan, siyempre mga teaching materials, okay, tapos dapat yung classroom nga conducive sa pag-aaral. Diba sa mga elementary nga, dami pa mga design, kasi para transition yun eh. Kasi habang feeling nila naglalaro sila, hindi nila alam, lalo na yung mga preschool, no? Na hindi lang laro ang ginagawa nila, kundi nag-aaral na rin sila. Nakuha nyo? Kasi hindi pwede na yung classroom ng pang-senior high school, katulad ng pang-classroom ng preschool, no? Iba na yon. Kumbaga, iba na yung dapat ibigay sa mga sa mga estudyante, lalo sa senior high school. Pero sa elementary, kailangan ang classroom ay conducive for learning. Pati mga materials, pati assistance, no? Ayun, so sana naintindihan niyo to, no? Hahatiin ko to sa 3 bahagi. So, para hindi kayo masyadong overwhelmed. Kasi yan ang sinabi niyo ata sa medyo mahaba yung mga discussion. So, magagawa ko ng part 3 na video ng lesson na ito. So, maraming salamat, no? Klase na rin ako. Thank you so much.